Magandang hapon po. Kalunos-lunos na krimen sa Davao Occidental. Minasakher sa kanilang bahay ang isang nanay na menor de edad at ang kanyang anak na sanggol. Suspect sa krimen ang live-in partner ng babaeng biktima at ngayon pinaghahanap. Nakatutok si Argel Relator ng GMA Regional TV. Naaagnas nang nakita ang mag-inang nakatira sa bahay na ito sa Barangay Talogoy sa Malita, Davao Occidental. 17 anyos ang nanay. Ang lalaking sanggol, 6 na buwang gulang pa lang. May saksak sila sa leeg at iba pang bahagi ng katawan. Sa tansya ng pulisya, 2 hanggang 3 araw nang patay ang mga biktima nang matagpuan umaga ng Huwebes. Itinuturong suspect sa pananaksak ang live-in partner ng babaeng biktima na tatay ng nasawing baby. Selos ang tinitingnang motibo. Last April 15, pinapatawag po kasi sila sa barangay, sir. Kasi involving domestic violence, sir. Palagi na po kasi silang nag-aaway. May mga incident na po, sir, na kailangan na mag-intervene ng barangay, sir. Dahil sa palagi silang magtatalo. Patuloy na hinahanap ang suspect. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV na kunan ng pahayag ang mga kaanak ng mga biktima. Para sa GMA Integrated News, Argel Relator ng GMA Regional TV, nakatutok 24 oras. Kinumpirma ng Pangasinan Solid North Transit na nagtigil dahil na sila kasunod ng malagim na disgrasya sa SCTEX na ikinasawi ng 10. Nakaburon po sa Antipolo ang 8 sa mga biktima na labis ngayong ipinagluluksa. At nakatutok doon live si Von Aquino. Von? Pia, 8 sa 10 biktima ng aksidente sa SCTEX ang nakaburol na rito sa Seventh-day Adventist Church sa Antipolo City. Ang kanilang mga mahal sa buhay may panawagan. Larawan ng masayang mag-anak ang pamilya Duran. Pero ngayon, ang padre de pamilyang si Ricky ang bukod tanging natira. Ang kanyang asawa at 2 batang anak na biyaheng Pangasinan para sa Children's Ministry Convention na kanilang simbahan nasawi ng mabangga ng isang bus ng Solid North sa SCTEX noong Huwebes. Susunod sana siya sa Pangasinan pero pinigilan ng kanyang misis na si Carmelin. Hapon noong Huwebes na makatanggap siya ng tawag mula sa Tarlac Police. Tinignan po namin sa critical area, na nga po, doon ko na po nakita yung mga asawa at mga anak ko. Kaawa-awa po yung mga itsura nila. Hindi ko po lubos maisip na magkakaganon yun. Wala na po, sila sa isang iglap lang. Asawa ko, maasikaso, malambing, talagang sobra silang mapagmahal. Pati yung mga anak ko. Napaka-eksing panahon ng pinagsamahan namin. Panawagan niya sa gobyerno, tulong at hustisya. Naulila rin sa asawa at bunsong anak si Elmer Añonuevo. Hindi rin niya malilimutan ang paglalambing ng kanyang 9 na taong gulang na anak na si Emmanuel Gale. Pinakamamahal kong anak at asawa, wala na. Kumbaga, sayang yung mga pangarap namin para sa aming mga anak na 3. Lalo na itong bunso ko, sobrang talino yan. Every time na aalis ako sa bahay, Papa, mag-iingat ka. I love you, kiss ako. Naulila naman sa 2 anak at kaisa-isang apo ang senior citizens na sina Nelly at Reynaldo Murillo. Nagpadala pa raw ang mga anak nilang sina Dr. Marilet Joy Tuazon at Maristela Rosas at apong si Jeremiah Miguel ng litrato habang bumabiyahe bago naganap ang aksidente. Umaasa kami na magkikita kaming muli pagdating ng Panginoon. Kasi yun ang pangako ng Panginoon. Mamimiss namin sila. Hinahina kami na nawala na sa amin lahat. Kinukuha namin ng kalakasan ang Panginoon sa kayo mga kapatid, mga kapitbahayan namin. Nakausap naman daw nila ang kinatawan ng Solid North na nagbigay ng tulong para sa funeral services. Ang gobyerno anila ng Tarlac at DSWD ang tumulong sa pagbabayad sa ospital at iba pang funeral expenses. Sinuspindi na ng LTFRB sa loob ng 30 araw ang operasyon ng Pangasinan Solid North Transit Inc. Kahapon po ay nilabas yun. So kapag na-receive na po nila yon, effective upon receipt po. Sa isang pahayag kinumpirma ng Pangasinan Solid North Transit na nagtigil biyahe muna sila.
Ang mga maagang nagpabook ng biyahe pwede raw humiling ng kanselasyon. Kaisa raw sila sa pakikiramay sa mga biktima. Bagamat sinisikap daw nilang magbigay ng mahusay na serbisyo para sa mga pasahero, may mga anilay uncontrollable factors na nagdudulot ng kahalintulad na isolated case. Naiintindihan umano nila ang bigat ng sitwasyon at handa raw silang managot. Piya ang mga labi ni na Dr. Marilet Joy Murillo Tuazon, ang anak niyang si Jeremiah Miguel Tuazon at Maristela Murillo Rosa sa planong i-cremate sa Biyernes, habang ang schedule ng libing ng iba pang biktima ay inaayos pa. At yan muna ang latest mula rito. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Von Aquino. Nagpaabot din ng pakikiramay ang Department of Transportation at Philippine Coast Guard sa mga kaanak ng mga nasawi sa karambola sa SCTEC sa Tarlac. Dumalaw sina DOTR Secretary Vince Dizon at Admiral Ronnie Gavan sa burol sa Bulacan ng mag-asawang nasawi. Isa sa kanila, isang PCG personnel. Nauli na ng mag-asawang 2 taong gulang nilang anak na kasama nila sa sasakyan ng madisgrasya. Inanod sa Sapa sa Mabini, Davao de Oro ang isang pick-up na nagtangkang tumawid sa kasagsagan ng ulan kahapon. Nakaligtas ang mga sakay nito at ang sasakyan na iahon sa tulong ng mga rescuer. Sinuong naman ng mga motorista ang baha sa Esperanza, Sultan Kudarat dahil di madaanan ng tulay bunso ng rock slide. May pagguhuri ng lupa dahil sa ulan sa bayan ng Bagong Bayan. Inulan at binaharin ang Balagbagan, Llano del Sur at Davao City. Ayon sa Pag-asa, ang binabantayang low pressure area sa silangan ng Mindanao ang nagdadala roon ng pag-ulan. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, Nakatuto, 24. Siyam na araw bago ang eleksyon 2025. Patuloy ang pagdating sa iba't ibang probinsya ng Automated Counting Machines o ACM. Mahigit 100 ACM ang dumating na sa Astrodome sa Dagupan City kahapon ng umaga. I-deliver mga ito sa iba't ibang voting center sa May 5. Mahigit 1,000 ACM naman ang dumating na sa Davao City para sa 3 distrito sa lugar. Binantayan ito ng mga election officer at mga kawani ng election watchdog ng PPCRV. Isasagawang final testing at sealing ng mga ACM doon sa May 6. Sa May 7 naman ang final testing at sealing ng mga ACM na naipadala na sa General Santos City. Kabilang sa mga i-deliver ang mga balota at battery. Ang Philippine National Police naghahanda na rin para matiyak ang seguridad ngayong eleksyon. Naka-full alert status ang PNP mula ngayong araw hanggang sa May 15. Ayon kay PNP Chief Romel Marbil, sa panahon ng full alert, bawal na mag-leave ang mga pulis. Nagsalita na po si Congressman Paulo Duterte matapos kumpirmahin ng Prosecutor General na may isinampang reklamo laban sa kanya. Wala pa raw siya natatanggap na dokumento kaugnay nito at matagal na anyang nangyari ang insidente. Nakatutok si Darlene Kai. Sa akong mga tuntunan Davaoenyo nyo, karon nakakita na po mong video, dugay-dugay na nahitabo. Sa isang video mula sa staff ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte, may binanggit na kongresista tungkol sa isang video at kasong isinampa raw sa kanya. Ino-authenticate na anya ng kanyang mga abogado ang isang video pero wala siyang ibinigay na detalye kaugnay nito. Kay murag nauna man og file ana sa ambot og CIDG ba. Nauna file sa CIDG ang testimony, ang affidavit sa social media usa sa piskal, so di ko kara himo og statement ana kay wala pa mi kadawat og dokumento nga gipailan kog kaso. Inilabas ang video na ito matapos kumpirmahin ni Prosecutor General Richard Fadulion na may mga reklamong isinampa laban kay Duterte. Batay sa investigation data form na nakuha ng GMA Integrated News at kinumpirma ni Fadulion, ang negosyanteng si Christone John Patria ang nagsampa ng reklamong physical injuries at grave threats laban kay Duterte. Nangyari raw ang insidente alas 3 ng madaling araw noong February 23 sa isang bar sa Davao City. Patuloy na sinusubukan ng GMA Integrated News na makakuha ng pahayag at karagdagang detalye ukol dito mula sa PNP, pero wala pa silang tugon sa ngayon. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, Nakatutok, 24 oras. Inalala ng mga mahal sa buhay at nakatrabaho ng pumanaw na aktor at direktor na si Ricky Davao.
Sa post ni Dingdong Dantes, inalala niya ang kanyang Tito Ricky na di lang daw basta performer, kundi isa ring giver. Ibinigay niya raw ang kanyang katotohanan, paggabay, at ang kanyang di malilimutang signature, Chinito Smile. Ang dati niyang asawang si Jackie Lou Blanco, nire-share ang isang litrato ni na Ricky at inang si Pilita Corrales na pumanaw noong Abril. Ayon kay Jackie Lou, siguradong kumakanta na sila sa langit. Sa post ng partner ni Dabao na si Mayet Malca, makikita ang larawan ng aktor, hawak ang isang floral arrangement. Sabi ni Mayet, "Life doesn't feel right without you." Nakikidalamhati rin ang ilan pang kapuso celebrities na nakatrabaho niya. Isang lalaking senior citizen ang nasawi sa sunog kagabi sa Santa Mesa, Maynila. Ayon sa kanyang asawa, nakainom at natulog ang 72 anyo sa biktima. Sinubukan daw siyang gisingan at iligtas ang kanilang apo, pero dumilat lang daw ang biktima at hindi na nakabangon. Umabot sa ikalawang alarma ang sunog na naapula pasado alas 10 ng gabi. 6 na bahay apektado, nasa 250,000 ang halaga ng pinsala. Nananatili sa Barangay Daycare Center ang nasa 80 residenteng nasunugan. Iniimbestigahan pa ng BFP ang sanhi ng sunog. Viral ang isang motovlogger na minura at inaway ang isang pickup truck driver sa Zambales. Nagsorry na po ang vlogger pero sinuspindi na ng LTO ang kanyang lisensya at pinagpapaliwanag. Nakatutok si Nico Wahe. Sa videong ito na in-upload ng motovlogger na si Yana sa kanyang Facebook page at kumalat na rin sa iba't ibang social media sites, makikita na nag-bad finger siya sa isang pickup na nasa kanyang likuran. Naka-caption sa video na palipat-lipat daw ng linya ang pickup kaya nag-overtake siya. Bigla pa niyang nag-swerve ang pickup at muntik siyang masagi. Nang magpangabot sila, Bakit nga ba? Ha? Bakit nga ba? Bakit nga ba? Bakit nga ba? Alam mo kung lubak-lubak yung daan. You tell me. Bakit nga ba? Tell me. No, you tell me. You tell me. Bakit nga ba? You tell me. Ginagit-git nyo kasi May side mirror pa, ako wala. Hindi ka gumagamit side mirror mo? Pwede mo nga. kuha raw ito sa Zambales at in-upload sa Facebook noong April 29. Umayos ka. 2 araw matapos i-upload ang vlog, nagsorry si Yana sa pamamagitan ng isang video. Sinubukan din daw niyang personal na kausapin ng driver ng pickup pero hindi sila nagkaharap. Si Senator J.V. Ejercito na isang motorcycle enthusiast napansin ang viral video at ipinadala na raw ito agad kay Transportation Secretary Vince Dizon para maaksyonan. Hindi aniya dapat kinukonsinti ang asal ng vlogger at dapat maging leksyon ng insidente. Pinatatawag na ng Land Transportation Office o LTO ang vlogger para magpaliwanag kung bakit hindi siya dapat sampahan ng administrative charge. Pinatawan ng 70 araw ng preventive suspension ng kanyang lisensya. Sinusubukan pa naming kunin ang panig ng vlogger at driver ng pickup. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok 24 oras. Nasunog ang bahagi ng main office ng Cotabato Electric Cooperative o Cotelco sa Matalam, Cotabato. Nag-brownout sa ilang lugar dahil pinatay ang main line ng kuryente. Naibalik din ang power supply kalaunan. Tumagal ng 2 oras ang sunog na mahigit 15 milyong piso ang tinatayang halaga ng pinsala. Patuloy na inimbestigahan ang sanhi ng sunog. Good news! Asahan pumuli ang rollback sa presyo ng petrolyo sa Madpes. At sa tansya ng Uni Oil, asahan ang 70 hanggang 70 sentimo kada litrong rollback sa gasolina. 50 hanggang 80 sentimo naman ang posibleng bawas sa kada litro ng diesel. Ang sa Energy Department, may epekto sa presyuhan ang posibilidad ng oversupply ng crudo dahil sa paglago ng inventaryo ng Amerika at pahiwatig ng Saudi Arabia na magdaragdag sila ng oil output. Nakikita ring hihina ang demand sa langis dahil sa bago-bagong tariff policies ng Amerika. Nadapaman pero muling babangon. Tila living testimony ng kasabihang yan si Miss Universe Philippines 2025 Atisa Manalo. Ang kanyang crowning moment sa Aking Chika. The Miss Universe Philippines 2025 is Quezon Province! Congratulations! From one Manalo to another Manalo.
Si Atisa Manalo ng Quezon Province ang bagong Miss Universe Philippines. Ipinasa ang korona sa kanya ni Miss Universe Philippines 2024 Chelsea Manalo. Ikalawang sabak na ito ni Atisa sa Miss Universe PH. Last year, si Atisa ang Miss Cosmo Philippines 2024 at nakapasok sa top 10 ng international pageant. Habang sa Binibining Pilipinas 2018, siya ang naging pambato ng Miss International at naging first runner-up. And now that the universe finally conspired para makuha niya ang mailap na korona, si Atisa na ang kinatawan ng Pilipinas sa Miss Universe 2025 this November sa Thailand. I'm very happy, but I'm also overwhelmed. Parang hindi pa nagsisink in masyado sa akin. Finally, I'm so happy. Thank you for all the support and love. I really felt it all throughout. At kahit nadapa siya sa evening gown competition, Hindi ko nga alam eh. I think I'm still on adrenaline. I don't know kung kamusta yung pa ako, but laban lang. ito rin ang naging defining moment ng strength niya sa question and answer. I fell a while ago on stage. And the thing with me is, whenever I fall in life, I always make sure I come back stronger. Last year, I was here on this stage, and for the second time this year, I'm here putting everything on this stage to be Miss Universe Philippines. First runner-up si Winwin Marquez. Si Ileana Marie Aduana ang second runner-up. Chelsea Fernandez ang Miss Cosmo Philippines 2025. Si Gabriela Carvalho ang Miss Eco International Philippines 2025. At Miss Supranational Philippines 2025 si Katrina Liegado. Nagsilbing hosts sina Sparkle artist Gabby Garcia at Kapuso actor Sian Lim. Isa sa mga hurado ang Kapuso actress at Sangre star na si Bianca Umali. Mapapanood ang Miss Universe Philippines Coronation Night sa GMA at GTV bukas, May 4. And that's my chika this Saturday night. Ako po si Nelson Canlas. Tuloy-tuloy ang pag-iikot ng senatorial candidates para ilatag ang kanilang plataporma ngayong nalalapit ng eleksyon. Nakatutok si JP Soriano. Susuportahan daw ni Congresswoman Camille Villar ang agricultural sector. Sa Marikina City, pagtaas ng minimum wage ang ipinaglaban ni Jerome Adonis. Traffic management at mass transportation ang tututukan ni Benhur Abalos. Early childhood care ang tinalakay ni Mayor Abby Binay. Edukasyon ang binigyang diin ni Ping Lacson. Sabi ni Tito Soto, dapat tutukan ang livelihood projects. Tinalakay ni Senator Francis Tolentino ang automatic reclassification ng mga LGU. Para kay Erwin Tulfo, kailangang tutukan ang pagpapabuti ng trapiko. Dagdag pondo sa state universities and colleges ang tinalakay ni Bam Aquino. Tututukan ni Representative Bonifacio Busita ang transportation sector. Pagtaas ng minimum wage ang tinalakay ni Leody de Guzman. Si Luke Espiritu iginiit ang pagtaas ng sahod. Pagkain, trabaho at kulusugan ang tinalakay ni Senador Bongo. Nangampanya si Attorney J.V. Hinlo sa Lapas, Agusan del Sur. Nagmotorcade sa ilang bahagi ng NCR si Raul Lambino. Nagmotorcade si Liza Masa sa hometown niya na San Pablo, Laguna. Palalawakin ni Kiko Pangilinan ang food security at agricultural programs. Sa Tagoloan, Misamis Oriental, nag-ikot si Ariel Kirubin. Nangampanya sa Quezon si Senator Bong Revilla. Si Willie Revillame sa San Jose Nueva Ecija nag-ikot. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. At yan po ang mga balitang ngayong Sabado para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras.